Yo, alam nyo ba ka JTC na ang isang full stack application ay merong tatlong parte? Yung una, ito, yung nakikita nyo, which is yung front end. Pangalawa, yung back end, kung saan nagaganap yung mga nangyayari galing dun sa front end. Dito pinapasok yung mga routes, sineset up yung routes, at dito ginagawa yung mga business logic. Ikatlo, kung saan mo isa-save yung mga data na yon, which is sa database. Kahit anong klaseng data na kailangan mo i-save, dito yung mapupunta sa database. Ngayon sa front-end, balik tayo. Dito nangyayari yung user interaction. For example, mag-create ka ng account. Kasi tingnan mo yung database natin, kung mapansin mo, walang laman niya na data. Kahit i-refresh ko, ayan, wala. Ngayon create ako. Joshua. Yun nilong ko. Okay, okay lang yan, kahit mali. Tapos, ano lang to, dami na Gmail. Ayan, 1, 2, 3 ang password, register. Yan, nag-request siya dun sa may server na ginawa natin na merong routes na set as /@register. Ito yun. Ayan, ito yung routes na yun, /.register. Nandito yung mga logic, nandito yung pag-save niya o pag-create niya dun sa may database user na collection or table. Ngayon, pag check natin yung table na to, kung mapansin mo, yan, may laman na siya. Ngayon, tatry natin i-login gamit itong email na to. gmail.com. Mamaliin ko yung password, no? Yan, katulad yan, nagkamali. Nakalagay dito is wrong credential. For some reason, di gumagana yung Toastify ko. Pero pag nag-login ako, ayan, ibig sabihin naka-login ako. Dito na pumapasok yung protected routes. Ibig sabihin, kung sino lang yung authenticated, siya lang yung possible na maka-access na to. Ayan, katulad yan, kung babalik ka sa register page, hindi po pwede yun kasi naka-login ka pa. Or kung babalik ka sa may login page, hindi rin po pwede babalikan niya sa may login na page mo kasi naka-login ka pa. Pero kung nag-logout ka, yan, tapos try na mong pumunta ng either register, login, gumagana yan. Pero kung tatry mo sa protected routes, hindi nagagana yan kasi kailangan authenticated ka muna. So ganun lang siya. Front end, dito nangyari yung user interaction, nandito yung mga call action. Tapos sa backend, dito tinatanggap ng backend yung mga nanggagaling na request galing sa frontend. Tapos si backend may kipag-communicate sa database para i-store yung mga data na yun. Or gagawa ka ng mga business logic dito, ibabalik mo papuntang frontend. So, yun lang.